Pang-apat na pinakamayamang tao sa Pilipinas, hindi daw binibigyan ng baon ang anak. Huwag niyo rin bibigyan ng baon, kailangan magdala sila ng pagkain. Yun ang baon nila sa eskwela. At wala silang bibiling kung ano-anong kalokohan na burloloy. Para mas matuto. Pare, kung pinalaki mo yung mga anak mo malalaking ulo, baka makipagsunto ka sa security guard sa kalye yun. Pero pag pinalaki mo ng simpleng tao, ay, pare, hahaba na buhay nun. Sa pakisama natin sa mga kasama natin, they will love us. They will protect us. Eh kung bastos ka sa mga kasama mo, hindi ka tutulungan ng mga yun. Yo, what's up? This is Real Talk Darbs, ang pambansang issue analyzer ng Pilipinas, wherein I'm trying to influence you how to think critically about sa mga recent viral social issues ngayon dito sa Pilipinas. And today, we're gonna be talking about another viral interview patungkol sa fourth richest man in the Philippines, na si Ramon Ang. Pera nga ba talaga ang sukatan ng success ng isang tao? Gaano nga ba dapat kadami ang pera mo para masabing mayaman ka? Is success just all about making money, or is it more than that? And of course, what are the things that we may be able to learn from this kind of situation? Let's find out. First, let me give you a brief context. Sa mga hindi nakakakilala, Mr. Ramon Ang is the fourth richest man in the Philippines with a net worth of $3.4 billion. According to Forbes. According to Forbes. Bro, ginatawa na ni... Bro, may tumawa, bro. Bro, dinawanan ka, bro. According to Forbes. Si Mr. Ramon Ang din ang president ng San Miguel Corporation, which is the biggest name now, not just in the food and beverages industry, kundi pati na rin sa ibang industriya, such as energy, fuel, oil, infrastructure, cement, property, at maging banking services. Moreover, Ramon Ang is also a graduate of mechanical engineering at Far Eastern University. Now, at the age of 69, he works every day but still makes time with his wife and 8 children. Last Thursday, September 14, in-upload sa YouTube channel ni Tune In kay Tunying, also known as Anthony Taberna, ang kanyang one-on-one interview with Mr. Ramon Ang, with titled My Full Interview with Ramon S. Ang, the fourth richest man in the Philippines. It is a 57-minute interview, kaya naman allow me to give you some highlights para hindi ka na mahirapang mukhang pera ka. Di joke, chismosa lang pala. Hindi ako chismosa! Curious lang! Sa simula ng video, binati agad ni Katunying ang style ni Mr. Ramon Ang dahil ang simple at low-key lang nito. Ang suot yung sombrero, Petron. Kasi alam mo naman ako, hindi ako maarting tao. Kung minsan, pagbaba ng kotse, kung ano nadampot, yung susuting ko. He was also asked kung pinangarap niya bang maging mayaman. Hindi pinapangarap yung magtrabaho. Basta tayo, trabaho lang na tayo ng trabaho. Eh kung ano mangyari, mangyari na. Kung may konting swerte, di swerte. Kung wala naman, pasensya. Bukod dito, naniniwala rin daw siya na ang kapalaran ng tao ay bigay ng Diyos. Kwento din ni Mr. Ramon Ang na hindi daw siya picky sa pagkain. Kasi kung ano man ang kinakain ng empleyado niya, ay ganun din ang kinakain niya. Ano mang kinakain ko araw-araw? Kung anong kinakain ng empleyado ng San Miguel araw-araw, yan ang kinakain ko. Yung kinain ko kanina, isang cup na rice, may isang soup, o hinalo ko yung sabaw doon sa kanin. Kinain ko, tapos na. Isa pa sa belief niya ay hindi dapat tinuturing na Diyos ang pera dahil Yung pera hindi mo madadala. Kaya huwag mo jujusin ng pera. Yung pera is meant to be used to help our country, our people. Eh huwag tayo magdamot sa mga kababayan natin. for him, lahat daw ng tulong na ginagawa niya ay no need for publicity. Ilang tao pinag-aaral ko. Pero hindi ako kumukha na iba, jajaryo ko pa yan ha, kung sino-sino pinag-aaral ko, sino pinagamot ko. Hindi ako yung ganun. Sa pagiging father naman sa kanyang mga anak, tinuruan niya din itong maging simple. To the point na hindi niya na daw ito Bigyan ng malaking baon. Huwag niyo rin bibigyan ng baon. Kailangan magdala sila ng pagkain. Yun ang baon nila sa eskwela. Huwag yung pupunta sa eskwela at kung ano-anong binibili. At wala silang bibiling kung ano-anong kalokohan na burloloy. Para mas matuto. Opo. Otherwise, pare, later on, hindi mo na makakausap yun. Mas mayabang pa kaya sa atin yun. Pare, kung pinalaki mo yung mga anak mo malalaking ulo, baka makipagsunto ka sa security guard sa kalye yun. Pero pag pinalaki mo ng simpleng tao, ay, pare, hahaba na buhay nun. Hahaba na buhay nun. Dagdag pa rito, ganun na rin daw ang value ng pakikisama. Sa pakisama natin sa mga kasama natin, they will love us.
they will protect us. Kung bastos ka sa mga kasama mo, di ka tutulungan ng mga yun. Katunying also asked advice to Mr. Ramon Ang. Kaya ano po ang paraan para umunlad sa buhay yung maliliit? Ang importante, disiplina. Huwag mo ipangarap yung hindi mo kaya. Number 2, mabuhay ka na simple. If you live within your means, you cannot go wrong with that. In the latter part of the video, binanggit ni Mr. Ramon Ang, Ang advice ko sa mga gusto magnegosyo, identify anong negosyo papasukin mo. Get into something na walang masyadong kapital at kikita na kayo. Sa ngayon, this video garnered more than 300,000 views as of the time I'm recording this video. Kumalap din ito ng mga positive sentiments mula sa mga netizens. Tulad ni Jump C, hindi mo akalain na multi-billionaire ang nagkakwento. One of the most humble elite in the Philippines. Sabi naman ni CNLR, thank you sir, napakadami mong naibigay nung nangangailangan ang Pilipinas. True to his words, money is meant to be shared. So, what are the 3 things that we may be able to learn from this kind of situation? Number 1, money is not your greatest wealth. Kala ko dati na pera lang ang makapagsasabi sa akin na mayaman na ako. Buti na lang, na-realize ko habang maaga pa na hindi pala. Because money is just a tool for trading time. Your true wealth is your time and freedom. Remember that life isn't always about having everything. It's about appreciating what you have. After all, the best things in life aren't things. Number 2, it's not about how much you can have, but how much you can give. Sino ba naman na malulungkot kapag marami kang pera? Ibang-iba ang saya kapag may natutulungan ka dahil sa pera na yun. Nung nakikita mong nagiging blessing ka sa iba, you realize that the real measure of your wealth is how much you'd be worth if you lost all your money. Remember that the happiest people are not those getting more, but those giving more. Number 3, success is not just about making money, it's about making a difference. I'm now talking about your character. I always believe that the character is the foundation of all success. Lahat ng mga taong umaangat, they made sure that they are making a difference in someone else's life. Remember that the greatest legacy that you can pass on to your future children or sa mga magiging apo mo is not just money or other material things, but rather a legacy of character and faith. Sabi nga, di ba, meron kang 2 kamay. Yung isa para tulungan ang sarili mo at yung isa ay para tulungan ang kapwa mo. Remember, you have not lived today until you have done something for someone who can never repay you. Real talk. Sa totoo lang, napakadali lang sabihin na i-share kung anong meron ka. I hope that you do not compromise your own financial security dahil lang sa kagustuhan mong makatulong. Lalo na most of us are trying to survive just to meet ends. Watching his interview feels like listening to a father figure with so much wisdom to share. And I realize he's one of the richest men in the Philippines. And it's not only because of his status, his money, his character, but also his mindset. And one thing I realized as well, that money really just amplifies the type of human being you are. Kung mabuti kang tao, mas lalo kang bubuting tao pag marami kang pera. At kung masama ka, mas lalo kang magiging walang hiya. Imagine, ang mindset niya is to make a difference in this country by providing the Filipinos an opportunity to make a change in this world. Wala kang mararamdaman na greediness o selfishness. If you're watching right now, I hope that you learn that the only thing stopping you from accomplishing great things are the doubts that you have today. At the end of the day, your worth is not based on your wealth, but through the lives that you touch, the love you give, and the positive influence you make. Imagine all the people.